Kisa pagsugod, magabasa ta diri sa Hebrehanon 4, versikulo 12 ato sa 13. Nagaingon, kay ang pulong sa Dios buhi ug nagalihok nga gamhanan, labi pang mahait kaysa espada nga duhay sulab, ug mudulot ngadto sa gitagbuan sa kalag ug espiritu, sa mga lutahan ug sa mga kauyukan, ug mutukad sa mga una-una ug katuyuan sa kasing-kasing. Ug sa pananaw sa Dios walay binuhat nga natago, hinunuwa ang tanang butang, binuksan ug dayag sa mga mata niya, kag kinsa magahatag raon niya kitag husay. Akong hangyon ang tanan sa pagtindog, mag-aambot ta. Amahana mo nga Diyos, niningatak na sa kabuntagon, kami magaduol diya sa imong balaan nga presensya, magapaubos kami sa imong mga kabubuton sa among mga kinabuhi, magasunod sa imong katuyuan, nga din magakinabuhi kami, magalakaw kami, alang kanimo. Ubali kami sa among pagtuon sa imong pulong karon, nga mo'y imong katuyuan, nga diin masimba na mo ikaw sa diha among pagatunan ng imong pulong. O kini akong ginatugyan, akong ginapasalamatan nga madawat, pinagi lamang sa pangalan ni Kristo Jesus, atong Diyos ug atong manluluwas. Amen. Actually, atong gina-series ang pagtuon sa spiritual capacity ug atong nabiyaan kining isa katapusan sa milabay nga mga Domingo, no? Ato na kita yung mga special ng mga subjects, and in fact ang series sa Matthew sab, no? But atong gitunan kining spiritual capacity in which ato kining gitagsa-tagsa atong natunan ang capacity for life, then capacity for love, unsa ano paghigugma ang Dios, which is the beginning of your spiritual self-esteem. Nga din mahimo kang self-sustaining Christian, no? Makabarog na ka sa imong pagkinabuhi nga Kristohanon kung tinuod jud ka nga nahigugma na sa Dios, no? And then capacity for happiness, no? Mao ni ang pinakanindot sa Kristohanon nga nakay kalipay sa imong kinabuhi. Kalipay dili tungod sa mga butang nga imong angkon, kundi tungod sa espirituhanon nga experience nga imong angkon, no? Sa dihang ikaw nagkinabuhi nga espirituhanon, nakay capacity for happiness. Dili na kay nato na i-detalye kay na naman tana. Then capacity for prosperity, mo ni bantayan, no? Kaya usahay nay mga magtotoo nga kung i-prosper, wala na, malinglan na sila dito sa, mag-focus na sila sa bahandi, mga butang nga ilahang ginatanaw nga makatabang kanila, no? So bantayan no? Tungod kay ang capacity for prosperity, nagtudlo na to nga the more nga i-prosper kita, the more kita maghahatag og pagpasalamat ug pagdaig ug pagpangalagad sa atong buhi nga Dios. Mo ning gitawag capacity for prosperity. Dili inon nga imbis i-prosper ta murag mo hinahinitag palayo sa Dios, no? Dili ka na mo katuyuan sa Dios. So that's why ang capacity for prosperity demands spiritual growth. Maguna ang spiritual growth before sa spiritual before sa capacity for
prosperity. Capacity for suffering. Capacity for suffering para ni siya sa actually crown of life ni siya, no? Sa dihang adunay mga pagsulay sa atong kinabuhi, di maginato malikayan ka na siya na agyod. O sa mga pagsulay sa atong kinabuhi, sa dihang kahibalo na ikaw mo balanse sa masakitudlo sa atong Sunday school teacher, you are not out of balance, no? Kung nakay pulong sa Dios, dili ka ma-out of balance, no? Kung jud ang imong kinabuhi permanenteng balanse, permanenteng stable, no? So bisan man sa mga suffering sa kinabuhi, wala dili maka-epekto sa imuha, no? So morning capacity for suffering. Then capacity for leadership, which is morning ang last nga atong nahuman. And then din hita karon sa ikapito. Ang ikapito is, which is equivalent sa gikanta ni Aliha, no? Capacity for righteousness. Now, just remember that nga diri sa capacity for righteousness, it focus on experiential righteousness, no? Wala siya nag-cite sa positional righteousness, o wala po siya nag-cite sa ultimate righteousness. Kaya ang positional righteousness, gamay lang kayo na siya nga time. Sikan lang na siya, sikan. Sa dahil nito ka kay Jesus Christ, nakadawat din ka o positional righteousness. Nga diin, pwede na kang makatug langit tungod kay na kay 100% nga pagkamatarong. Nga diin, nakapasar na ka sa standard sa Diyos. Tungod kay ang requirement sa Diyos ka makatug kag langit, dapat righteous ka. Walay usa ka sinner nga makadto sa langit. So mahimo siyang righteous, mahimo ang usa ka tawo nga righteous sa takna nga mituo siya kang Kristo Jesus, kay pagtuo niya kay Kristo Jesus hatagan siya 100% nga pagkamatarong, which is equivalent to salvation. So mao na nahitabo lang na siya sa imong pagtuo kang Kristo Jesus. Ang ikaduha nga klase nga pagkamatarong, katong gitawag na to experiential nga pagkamatarong, which is morning atong i-detalye karon, no? Nga ang Diyos gusto siya nga magkinabuhi ka nga matarong. And then ang katulo, ang ultimate, dito na nas langit, whether we like it or not, we will become holy, blameless, righteous dito sa langit, no? Wala na ginay problema sa langit. So focus ta karon sa ikaduha, no? Sa ikaduha nga klase nga pagkamatarong nga gisgutan sa 2 Thessalonians 5, no? O atong pagkatunan kini siya o bisan man sa Matthew 5. Kining capacity for righteousness, kini morning righteousness for salvation, morning atong itunan ganina, atong gihisgutan ganina, dili ni mao ang focus sa capacity for righteousness. Dili ta sa letter B kining capacity for life, for experiential sanctification. Now ngano man nga ang Dios nagasugo man kanato nga magkinabuhi kita nga matarong. Usa ka butang nga dapat natong masabtan, ang mga Kristohanon matag karon og unya malingla kita. Malingla ta. Dalitang makasala, mabito nang gitawag slave market of sin, no? Naulipon ta sa pagpamalingki og sala matag karon og unya. Kung wala kitay doktrina, wala tay pagtuon sa pulong sa Dios, dili kita makaiskapo sa pagpakasala. Kanunay kita nga mudawat o mubuhat sa sala. Muna nga ang pulong sa Dios, mo rin yung maka-neutralize na to nga magkinabuhi ta nga maglikay sa sala o nga madawat sa tubangan sa Dios. So ginatudlo na to dinhi ang prinsipyo
Unsay prinsipyo para nga magkinabuhi ka nga matarong sa tubangan sa Dios? Ginatudlo na to ang 1 John 1:9. If we confess our sins, He is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. And by that time, you are clean before the Lord. And when you are clean before the Lord, sa dahil limpyo na ka sa tubangan sa Ginoo, both if sabot, you are filled with the Holy Spirit. At the same time, you are in fellowship with God. Moni ang gina-focus diri sa capacity for righteousness. Unsaon nimo pag-stay in fellowship with God samtang nagakinabuhi ka nining kalibutan. Gisugo kita sa Dios nini sa katuyuan nga kita ra pud ang makabenepisyo. Kung gusto kang makabenepisyo, dapat mupuyo ka dinhi. Dapat mag-stay ka in fellowship with God. Mag-stay ka in righteousness. Because if you don't stay in righteousness, kung dili ka magkinabuhi diha sa pagkamatarong, you are in misery. Automatic na siya, you are in misery. Bisan usa lang kasala, bisag mental sin lang, misery gidayon ang katapat niya na. Nakita ninyo unsa ka pangit ang kinabuhi nga nasa sala. Walay lami imong kinabuhi kung naka sa sala. Mao bitaw na nga ginatudlo nato kung saon pag kinabuhi nga matarong. So there is a capacity for life for experiential sanctification ato nakita diri. Ang Dios mismo ang sugo kanato. Now there is sa Matthew 5:48 giingon niya dinhi, magbalaan ka mo, ingon nga ako balaan. No? Magbalaan ka mo, ingon nga ako balaan. Ang iyang isgutan, ang Diyos balaan. Ug wala gid siya nakagusto og sala. There is no fellowship between holy God and a sinner man. Dili gid pwede makig-fellowship ang Diyos sa usa ka taong makasasala. Doon natay relationship with God as Father and Son. Yes, na natay salvation, luwas na ta, kaya naman tayo relasyon sa iya ha, nahimo man tang anak sa dihang nituotan niya, pero ang atong fellowship mo'y kinahanglan nato nga masabtan. Kumusta ang atong fellowship sa Ginoo? Kumusta ang imong pagpakig-uban sa Ginoo? How you walk with God? Kumusta ang imong pagkinabuhi? Kristohanon man ta, Diyon santo pagkinabuhi nga we are in fellowship with God. So muning gisgutan dinhi, busa ang Dios nagasugo kanato, magbalaan ka mo, ingon nga ako balaan man. Now dili usab sa Roma 12 lahi. Now atong tagsa-tagsaon ni karon tungod kay sa Griego nga pinulungan, lain-lain sila og gitawag nato pagkasulti. But ato man gyapon kini siyang masabtan. Now there is Roma 12:1 nagaingon, busahan yon ko kamo mga igsoon tungod sa mga kaluoy sa Dios, sa pagtugyan sa inyong mga lawas, ingon nga halad nga buhi, balaan ug hinangpunon sa Dios, ang halad nga mao ang inyong espiritualong pagsimba. Now, dili day ang pagsimba diri lang sa simbahan. Bisag asa di ka. Sa diyang nagkinabuhi ka nga balaan, you are worshiping God. You are in fellowship with God. Ang sa simbahan lang, yes, nagtuon ta sa pulong sa Diyos, which is imperative for all believers. Importante nga magtuon kita sa pulong sa Diyos. Pero ang pagkinabuhi nga balaan, dili lang diri sa simbahan, kundi bisan asa ta. Wala niya gisugo nga kinahanglan balaan mo kay namo sa simbahan. Wala. Daghang mga magtotoo nga nasa simbahan nga dili balaan. Yes. Probably today daghang kay mga tao nasa simbahan ron, nasa sulod sa simbahan. But kumusta ang ilahang panghuna-una? Siguro na mga kahadlok, na mga kabalaka, na kaguol,
na ipagdumot, na sila sa simbahan. That means they are not living a holy life. O sa mata sa Diyos, makita niya, bisan man ang hunahuna sa usa ka tawo, ang motibo sa usa ka tawo. O dili ta maka-eskapo niya na. Busa in the sight of God, bisag naa siya sa simbahan, dili balido ang iyang pagsimba. Sa mata sa Diyos, dili madawat. Kaya ang madawat sa Diyos, mao katong nagkinabuhi kita nga balaan. And then sa 1 Corinthians 3:16 to 17. 16 to 17, nag-ingon din wala ba kamo masayod nga kamo templo sa Dios, nga ang Espiritu sa Dios nagapuyo diha sa sulod ninyo? Kung adunay mulaglag sa templo sa Dios, siya pagalaglagon sa Dios. Kaya ang templo sa Dios balaan. O kanang templuha mao kamo. Just remember nga ang kada usa ka magtotoo templo sa Dios. Buti usabot nagpuyo ang Dios sa sulod sa atong kinabuhi. Do you know that? No? Naibalo ba ang tanan nga ang Dios nagpuyo sa atong kinabuhi? Kung nagpuyo ang Dios sa atong kinabuhi, dapat magkinabuhi ta nga balaan kay naa siya sa sulod. Magkinabuhi ta nga balaan. Dili siya komportable sa dihang ang usa ka magtotoo nagkinabuhi sa sala nya na siya sa sulod. Di ba? Sumuna nga ang Dios sa diyang mituo ka kang Kristo Jesus nga imong Ginoo manluluwas, misulod diha sa imong kinabuhi, nagpuyo sa imuha. Mabito nang gitawag na kag Kristohanon kay Christ is living in you. Bisa man kung sa imuhang klaseng kinabuhi, nasiya sa sulod. Pero mo lagi na, dili siya komportable, dili siya makalihok sa imong kinabuhi sa diyang ikaw na sa kinabuhi sa pagkasala. Now, padayon kita. Therefore, you are to be perfect. So, gigamit po diri sa Matthew 5:48, teleos or telioy, no? From the word telio. Now, therefore, you have to be perfect as your heavenly Father is perfect. Matthew 5:48. So, gisuko kita. Imperative, command. Gisuko kita nga magkinabuhi nga balaan. Just remember, there is no fellowship with God when there is sin in our life. Dili gid pwede nga adunay fellowship. Nay relationship, but we me out of fellowship. O mao siguro kana mga kaigsunan, no, nga ang atong kinabuhi, wala kitay peace, wala kitay tranquility, wala kitay joy, wala kitay happiness, wala kitay contentment. It is because wala kita nakahibalo nga diin na out of fellowship na diin. Because if we are in fellowship with God, ang garantiya gid niya na mag-enjoy ka sa spiritual life nimo. Ma-experience nimo ang pagkinabuhi niya spiritual. Padayon kita. Pag-ingon niya diri sa Romans 12:1, therefore I urge you, brethren, by the mercies of God, to present, gikuha siya sa paristimi, the word present. Sa uban nga translation is yield. Sa uban surrender, no? To present your bodies a living and holy sacrifice. Gikuha siya sa Griego nga pinulungan nga igyan. So lahi no sa telos, no, o teleos. Actually ang telos din mo ang root word sa teleos, no. So di mo makalimot yan na kay nadir sa tubangan nato si Sister Beth Telos, no. So diri sa Romans 12 ang gigamit niya is agyan. Holy sacrifice. Now, which is acceptable to God. Mamulang ni madawat sa Diyos.
Ang madawat sa Dios ang katong pagkinabuhi nato nga limpyo ta sa iyang atubangan. Masahay gina-inventory nato ang atong mentality, no? Unsa ka importante ang pag-inventory nimo sa imong mentality. Inventory means you need to evaluate your thinking, no? Your thought. Kinahanglan i-inventory nimo kung out of fellowship ba ka or in fellowship ba ka. Kinahanglan i-evaluate nimo kung nabakaysala o pagkaysala. Kung nagkaysala, balik din sa Diyos. Because kung dili ka mo balik din sa Diyos, you are in misery. Kung mag-stay ka in misery, probably for a long period of hours. Lisod kayo na kung pinakauras ka nga miserably. Kaya nga naman, magsabay yun siya. Once ka na isala, musabay na yun na siya. Musabay din ang worry. Musabay din ang fear, panic, discontentment, envy, jealousy. Pasok din na sa tanan, no? Sunod din na sa tanan. O pagsunod nila na sa imong una-una, trouble na yun ka. Huwag ka kasabot sa imong kaugalingon. Huwag matupaniglinda ka na, huwag ka kasabot kung saan imong kinabuhi. Kung dili ni mo masabtan ang kinabuhi, nagpasabot, wala ikaw sa sistema sa Diyos. You are out of God's scheme and God's system. Tungod kay ang sistema sa Diyos is very ordered. Gusto niya nga makabenepisyo ang iyang makanakan sa iyang pulong. O mabito itong gitudlo kaganina ni Glinda, ang pulong sa Diyos. Unsa gani? Hide pa sa espada ng dahi sulab. Mudulot siya. Bisan man sa pinagkasuluran sa kinabuhi sa tao. Unsa man ang pinagkasuluran sa kinabuhi sa tao? Ha? Soul and spirit. Tingala ka, ang bukog, bisan pag unsa ka gahi ang bukog, makuha na sa pulong sa Diyos, mapikas na sa pulong sa Diyos. Mabito ng high pa si istada nga duhay sulab, makayra ang gigamit nga sword. Nga naman, nag-ilustrar siya o kung sa kahait ang pulong sa Diyos sa kinabuhi sa usa ka tawo. Nga bisan man ang imong panguna-una, iyang tulisokon. Bisan man ang imong mga motibo, iyang tuhugon. Nasabtan niya bisan man ang imong mga panguna-una. Anak kahait ang pulong sa Diyos. O busa, ikaw nga nagatuon sa pulong sa Diyos, masabtan nimo nga imong kinabuhi diay. Wala nagkasunod sa kabubuton sa Diyos. O ang akong prayer nga dili unta kana. Gusto nako nga makatagamtam unta ang matag usa kaninyo sa tinuod nga espirituhanong pagkinabuhi. Kay mag-enjoy mo sa inyong life. Ayaw sayangi ang inyong kinabuhi. Ang matagudlo sa inyong kinabuhi ayaw sayangi. You need to be always in fellowship with God, or else you are in misery. So mo kining isgutan din sa Romans 12:1. So kung buti ikaw nga magasimba sa Diyos, dili lang sa adlawng Domingo, kundi sa matag minuto, matag oras, matag adlaw, matag semana sa imong kinabuhi, gikinahanglan magkinabuhi ka nga balaan. That's worship. Muna ang pagsimba. When you are in fellowship with God, you are worshiping God. So, diha sa sulod sa imong panguna-una, tinuod ka nga nagasimba sa Diyos, sa maras kanta ni Iksonham nga, gisurrender imong tanan sa Ginoo. When you surrender everything to the Lord, unsa may nahibilin sa imuha? Nababay pleasure? Mangandoy pa ba kag mga pleasure? Mangandoy pa ba ka sa mga human viewpoint, mga butang ang kalibutanon? Wala na, because you surrender your all. Or else, you are just surrendering 50%. No? All means everything. And you can only surrender everything to the Lord
when you are living a righteous life. That's surrendering all. Living a righteous life. Nagkinabuhi ka nga matarong. Mingon ka, lisod man na, pastor. Yes, tinuod, lisod. Unang-una, natay old sin nature, human nature, mukagat yun sa kalibutan ng butang. Kunya, napay kalibutan nga nag-display na to, napay mga gitaw na to, pangandoy sa unod, lisod. That's why, kinahanglan yun ang pulong sa Diyos. Ang pulong sa Diyos, mo yun siya muhiwa. Mo ni siya mo tagtad. Sa katong mga pangandoy ni mong kalibutanon nga, kung pwede lang tagud-taguro niya to, dili na ko ini, dili na ko ana, dili na ko ani. But if you don't have the Word of God, unsaon man nimo pag-fight? Unsaon man nimo pag-islas, pagtagtad sa mga kalibutanong butang? You cannot do that. It is only the Word of God in your soul. Mo nang kinahanglan ang pulong sa Dios nasa imong right lobe of the mentality. That's the only time nga din magmadaugon ka sa kalibutanong gubat. Wala na ilain, no, kanat lang yun. Nga padayon kita. Ang pulong holy is gikuha sa Gregong pinulungan agian. Ang transliteration niya is hagios. It is an adjective, meaning set apart for God. Yes, when you say set apart for God, meaning ang imong pagkinabuhi, imong gikahin para sa Ginoo. Nagkinabuhi ka nga uyon sa kabubuton sa Ginoo. And that is holy or secret. Now, there is another, agian is the synonym of teleos. Dili mo kalimot lagi nini kaya si Sister Beth, no? Gikuha po sa Matthew 5:28, teleos which is perfect. Kasi mag-uban man nagod siya. Ang pagkinabuhi nga balaan o pagkinabuhi nga hingpit, kung imong tanawon siya, maura, no? Which is perfect in Matthew 5:48. Adjective gihapon siya, adjective in all parts, and it talks about full grown. So, muna ang kalainan nila, kay diri sa Matthew 5:48, ang gigamit niya nga Griego nga pinulungan is teleos. O ang teleos naghisgot mahitungod sa completeness of Christian character. Meaning to say, there is spiritual growth. Ning tubo sa iyang espirituhanon nga pagkinabuhi. O tungod sa pagtubo sa iyang espirituhanong kinabuhi, nagkinabuhi siya nga complete, full grown. Nakaabot siya sa spiritual maturity. Siguro, naana siya sa level sa spiritual self-esteem. And just remember nga ang Diyos mo'y pattern na to sa gitawag na to spiritual self-esteem. Tungod kay God, just remember that, no? Ang atong Diyos, ang iyang self-esteem is higher. Very higher. Meaning, God can sustain without us. Mag-sustain siya bisag wala pa ta. Wa siya nagkinahanglan nato. Wa siya nagkinahanglan nga tabangan nato kay nabe uban nga murag samara nga gitabangan nato ang Dios. No? Ang uban sa salvation murag dugangan nila buhat parang maluwas sila. No, you don't need to help God. Ang Diyos ang nitrabaho sa imong kaluwasan dito sa cross. And what you will do is just to only believe what He has done on the cross. Ang Diyos dili kinahanglan tabangan. He is self-sustaining. Self-esteem sa Ginoo taas kayo. And that's why ang basihanan sa atong spiritual self-esteem is the self-esteem of God. You can sustain.
when you have spiritual self-esteem. Kano sa mabot ang spiritual self-esteem nimo? When you grow to spiritual maturity, sadang makalabang ka sa number 5 sa 8 gates of the palace. Unsa ang number 5? Personal love for God. Once nga gihigugma na gani nimo ang Dios sa imong kinabuhi, priority na gyud nimo siya. Dili na nimo siya ikambyo sa uban pa. Kaya kung ikambyo pa gyud nimo siya sa uban pa, dili pa gyud nimo natuklasan, no? Murag wa pa gyud nimo nakuha ang tinuod nga paghigugma sa Dios. Kaya ang paghigugma sa Dios, nagpasabot ka na siya nga imo nang isurrender ang tanan. Katong sa second istansa sa kanta ni Aliha, mga pleasures iyahan nang forsake na daw, no? Iyahan na di na siya ato. Mga pleasure sa kalibutan di na siya ato. So, both ni pasabot, there is really genuine changes sa kinabuhi sa usa ka magtuto. Na-transform na gid siya. He is transformed because of the Word of God in his soul. So, ang transformation na sa pulong sa Dios nga nagapuyo sa atong kalag. So, muning gisgutan diri sa teleos. Adjective in all parts or full grown. Ang sabay full grown. Niabot yung kasi insaktong pagtubok. Especially of the completeness of Christian character. So, muna yung explanation diya sa pulong teleos. Now, also connected with the word dikaiosune. Now, napoy word nga dikaiosune. Nga naman po, nanay gitawag na ito agian, nanay perfect, napay dikaiosune o teleos. Now, diri sa dikaiosune, naon kini siya in 1 Timothy 6:11, in which in English we call righteousness, of which God is the source or author. Practically, divine righteousness. Now, atong nakita din matingala ka, pag-ingon din ni Apostol Pablo, atong pagabasahon kini, no? Sa 1 Timothy 6, atong apilon ang 12. Apilon na to ang 12. Nagaingon din apan ikaw, o tao sa Diyos, magtotoo ba ka dili? Magtotoo dili? Okay, tao ka sa Diyos. Pahilayo nining tanan. So meaning kuman. Pahilayo nining tanan. Palingkamuti ang pagkamatarong. Active voice. Kinahanglan nga ikaw imuhang trabahoon. Nganuman, kung mingon siya active voice, pwede po siyang ma-apply sa middle voice. Nang pwede man ma-apply sa middle voice. Tungod kay ngunani, kung active voice, ikaw ang magtrabaho. Pero kung middle voice, ikaw ang nagtrabaho, magkabenepisyo po ka. You will be benefited. Magkabenepisyo ang usa ka magtotoo sa diyang magkinabuhi siya nga matarong. Naun sa may mga benefits nga imong madawat. Nawan akong pagkatunan karon. Unsa ang mga benepisyo nga imong madawat karon? Sumisa, apan ikaw o tao sa Dios, pahilayo nining tanan. Ang iyang isgutan tanan, itong mga pleasures, kalibutan. Palingkamuti ang pagkamatarong, pagka-Diyosnon, pagtuo, paghigugma, pagkamainantuson, pagkaaghop. Then verse 12, pakigbugno. Pakigbugno diha sa maayong bugno. Labot sa pagtuo, padayon na ang pagkupot sa dayong kinabuhi, nga ngadto niini gitawag ikaw o nga imong gihimuan sa maayong pagsugid sa tubangan sa daghang mga saksi. So, gisugo ka, no? Sa ako nang ingon, yes, active voice in the sense nga you are commanded, pwede kang mabuhat. Middle voice in the sense nga you will be benefited
sa dihang pagabuhaton nimo ang usa ka butang. So magkabenepisyo ka. Kung dili nimo buhaton, unsa mahitabo? Now, why it is imperative to live a holy life and in righteousness? Paminaw pa kayo. Importante kayo ni para sa inyo. Why it is imperative to live a holy life and in righteousness? Number one, we are commanded by God. Dili lang tong basta kay Kristohanon lang, okay na. Kristohanon na bitaw ko, bisag aon sa akong buhaton sa gawas, bisag pangit na akong testimony, bisag dili ko mahimong panalangin, okay lang. Dili yun, na. We are commanded by God to live a holy life. Nasi purpose. Gusto niya nga imong kinabuhi tuwid, righteous. Mabitaw nang sa Biblia, magkabasa ka sa Biblia, katong mga nagkinabuhi sa pagkamatarong, kinsay example ninyo sa Bible character nga nagkinabuhi sa pagkamatarong. Kaya daw kung usabi, naghanaman tagitudlo dire. Si? Noe? Job. Kinigid si Job, bisag hubag-hubagan na si Job, pero number one gani si Job, no? Number one gani siya nga nagkinabuhi sa pagkamatarong, no? Imagine that, naka-undergo na siya sa grabe nga testing. Kinsa manggoy makalabaw sa pagsulay ni Job, dili lang kinawala ang tanan niyang kabtangan, nangawala ang tanan niyang hayop. Kinsa may nawadaan og anak nga dungan yung kamatay na pulo ka buok? Si Job lang. Kita mapaganita na matyi, pero nagkinabuhi tas kagol. Si Job namatyan og napulo, nagkinabuhi sa pagkamatarong. Imagine that. Ikumpara na atong kaugalingon sa mga Bible character nga diin, grabe kadulot ang ilang pagtuo sa pagpangalagad sa Dios. Ang atong kinabuhi, layo ra kayo sila. Layo. Sila Noah, sila Daniel, Abraham, mga Bible characters nga nagkinabuhi. Enoch, wala ganit mo aging kamatayon si Enoch tungkol sa iyang pagkinabuhi sa pagkamatarong. Diretso na siya pagkambyo sa incorruptible body. So na yung mga tao nga nagkinabuhi sa pagkamatarong. So kung ikaw magkinabuhi sa pagkamatarong, mahimo ikaw usa sa gitawag na to pivot believer. Bote pasabot, mahimo ikaw impact. Dili lang sa imong family, dili lang sa imong community, dili lang sa imong city, dili lang sa imong nation, pwede pa mutabok pagkauglayng nasod. So, why it is imperative to live a holy life and in righteousness? Because we are commanded by God. We are commanded by God. Kung nasa man ka, pag kinabuhi nga matarong. Kung nakasala man ka, wala may problema kay dala-dala man mo ang 1 John 1:9 di sa imong utok. Balik dayon sa Dios. Dili man pareha sa panahon nga kung natay sala, kinahanglan magdala ta og bull, young bull or goat or sheep. Nga atong patyon ang dugo atong ihatag sa pari aron nga ihatod sa high priest ngadto sa Holy of Holies para ang atong post-salvation sin ma-forgiven. Kasi pre-salvation sin and post-salvation sin sa unang panahon mapasaylo sa dihang nasilay mga halad. Karon wa naman ka nagkinahanglan karnero, wa naman ka nagkinahanglan kalapati. Ang imuha na lang, nasabtan ba nimo ang 1 John 1:9? Kung nasabtan nimo ang 1 John 1:9, daladala nimo sa imuhang utok na siya. Pag magkasala ka, balik sa Diyos. Father God, nakasala na po ko. Kung saan po lang sala? O, nanaway ko sa iya, ho. Sa ako lang huna-huna, ha? O, nanaway ka. Sa imo lang huna-huna.
Oh, Father God, salamat sa imong paglimpyo kanako. You are in fellowship again. And when you are in fellowship again, stay in fellowship with God. Ayun ang pag-unahunag mga dautan pa. Padayo na, no? Number 2, to go away from misery and divine discipline. Bantayig yun, no? Why it is imperative to live a holy life and in righteousness? Because if you are not living a holy life, misery ang musulod sa imong kinabuhi. And then, kung naay misery, musunod ba dayon ang divine discipline. Ang problema niini sa divine discipline kasi usahay kita atong gi-crave ang Holy Spirit, gi-quench na to ang Holy Spirit, ug mabot pa gyud ta sa lying the Holy Spirit, mao na nang padulong kita sa sin unto death. Kuhaon tas kalibutan sa Diyos. Wala naman tayo pulos, wala naman tayo mahimong asin, wala naman tayo mahimong kahayat. Kung sa pa may purpose na ito, umupuyo po tas kalibutan. So, kung nagkinabuhi ka sa pagpakasala, nag-reversionist ka nga magtotoo, nag-carnal ka nga magtotoo, sama ra nga nag-commit ka og suicide. Kaya ang Diyos, makuha sa imong kinabuhi sa dili pa insaktong panahon. Wala na kay pulos kalibutan, no? So, do not wait, no? Do not wait nga mabot ang divine discipline. Number 3. Wow! Di ba mo ni say pangandoy ninyo? To live peacefully, joyfully, calmness, RME. Kamu na'y sumpay ng RME ka, kasabot naman siguro mo ni anak. Kung sa'y RME. Kasabot, ang dana sa RME, relax mental attitude. Relax ka lang, no? Bisag kung sinita po sa kalibutan, relax ka lang. God is in control. Just remember, God is in control. Ayaw pag kinabuhi sa kadlok, God is in control. Walay makakuha sa imong kinabuhi kundi itugod sa Diyos. And in contentment. Pagkanindot sa kinabuhi nga nagtaghoy-taghoy lang ka, no? Siguro sa ilalom sa imuhang mangga, kinsa may na mga farm diri, basig na mo edad ko nga farm diha niya, na mo mga manggahan, no? Siguro duyan mo sa ilalom sa mangga, hangad-hangad o kano sa mga harvest, taghoy-taghoy, pagka-peaceful sa kinabuhi ang ginana, no? Pero kung tuwa ka sa dapit nga diin troubles nga kalibutan, na ikaw ni-appeal po kanila, troubles po ka, wala ka naka-benepisyo nini. To live peacefully, joyfully, calmness, relaxed mental attitude, and in contentment. Kanang kontento ka sa imong kinabuhi, dako kay ng benepisyo sa imong kinabuhi. Kaya kung dili gani ka kontento, suffering na siya. Inyo bang nabatayan na? Kaya kung dili ka kontento sa usa ka butang, nagsuffer ka. So you need to be content in everything. Mabito na sa 1 Thessalonians 5:10, in everything give thanks, for this is the will of God through Christ Jesus. Nga diin, sa atong pagkinabuhi, may kabubuton sa Diyos. Contentment. Kung ang paniyod to okra, contentment. Now, I will be honest to you, no? Today is my birthday. But I will be honest to you also that today, I have a little money. But if you just want to eat my house, dako kay na akong balay, do not eat my house, ha? Pero kung gusto mong mukaon sa akong balay, sa among balay, makakaon gihapon ta. Pinubri lang. No? Siguro, kung misulti ko
kontento ko sa okra, basig okra po inyo makaon dito. Sugot mo. Kana ba? Kana, man na magkasinabot daan, no? Kay, usahay, magdala ba ni si Brindo o okra ng usa ka bag? Sister Bit, dala po niya siya kanang mga prutas niya dito, mga avocado, mangga, dala po si Bibi, mangga po niya, gahapon na nahurot ng mangga ni Bibi, pati ninduta, hamis kayo, no? Muragi, pliniran. Salamat Bi, no? So, contentment, no? We need to be contented. O kung sinasa to, we need to be happy, we need to be contented, no? Now, alitas number 4, to have no stress. Gusto niyo magka-stress? Dili. So, kinabuhi ka nga matarong. Ayaw na diha pagsuko-suko, ayaw na diha pag-complain, ayaw na diha pagkahadlok. Ayaw na. Pag musing ka gani kagamay, uy, stress naman dahil ni. O, patay sa mong kaugalingon, no? Ang purpose sa Ginoo nga magkinabuhi ka nga holy life, parang mawala ning stress. Stress sa atong kinabuhi, such as fear, anger, hatred, envy, or etc. Gusto sa Diyos nga wala nas tuwa. Kasi kung naani siya, naghalo ni siya sa atong una-una, kung saan ba nimo nga mahimo kang malipayon nga Kristohanon? Basig magkanta-kanta lang ka nga malipayon ng Kristohanon, bisan daghang alantuson. Pero ang tinuod, walay kalipay sa sunod. Igo lang tas kanta. There is no genuine happiness inside. So ang kabubuton sa Diyos nga natay tinuod nga kalipay. So para nga mag-enjoy ka sa imong spiritual life, magkinabuhi ka a holy life. Parang mawala ning stress. Wala kay kahadlok, wala kay kasuko. Ang paminagid, musinggit na gani kagamay, stress na siya. Ang imuhang, si tawag nila na sa imuhang creatinine daw, na naibugang enzymes ba na? Tama ba ko? O katong gitawag nila o kumubuga gani, matingala ka nga, muwaslong gamay mong ginhawa. So, stress na siya. Unya, mo nang pugni-pugni ginagamay nyo hang tingog. Kaya mga singgit-singgit ninyo din na, hawaan na siya, no? O, pagbuga na si lalong dito, mahimo man na siya nga causes sa kanang gitawag nila, taas ang imuhang acid. Kaya acid man na siya. So kung taas ang imong acid, ma-acidic ka, kung sa may resultag ma-acidic ka, pwede na ka mag-gout, na kay arthritis, o tanan pa dihang sakit, o so manulod na si tanan nga sir, tingala na ka na sir, cancer 1, cancer 2, cancer 3, cancer 4, no? Manulod na sila. So kinahanglan iwas tanini, no? Doon na igitawag na itong physical stress kay mo trabaho mong tao sa mangusog kita, pero kanang physical stress okay na siya. Kanang yung mental stress mo ay delikado, no? Kanang dili ka kontento, kanang nasuko ka, kanang nagdumot ka, kanang yun mo ginay mga causes yun sa sir, no? So to have no stress such as fear, anger, hatred, envy, etc., you need to live a righteous life, a holy living. And then to have an impact in time. So, di ba dahil mo gusto nga sa imong pagkinabuhi, nahimo kang impact? Unya, nahimo kang witness in the angelic conflict. Imagine that. Wag gani ka kakitag angel pero nahimo kang witness against the angelic conflict. Nag-witness ka sa mga anghel nga nagrebelde batok sa Dios nga ako tao lang ko pero nagsunod ko sa kabubuton sa Dios. Ikaw gibuhat ka nga anghel pero nagrebelde ka batok sa Dios. Imagine that.
Mahimo kang impact in time. So kung mahimo kang impact kung sa mitabo, mahimo kang nakay personal impact sa imong family, sa imong relatives, sa imong neighbors, sa imong community, sa imong city, sa uban pa, no? Historical impact. Muna kabubuton sa Dios atong kinabuhi. Now, duha na lang. Tama-tama gyud. To be in harmony with other people. Ingon ani di na. Kung nagkinabuhi ka nga matarong, wala isamok imong kinabuhi. Dili nimo kalaban imong anak, dili nimo kalaban imong inahan, no? Dili nimo kalaban ang imong bana, dili nimo kalaban imong asawa, dili nimo kalaban ang imong silingan, dili nimo kalaban ang imong mga higala. Wa kay kalaban sa kalibutan. Di ba kanindot sa kinabuhi ngayon anak? Tama ba? Kanindot sa kinabuhi kung yun na, no? And then nanhita karon sa katapusan. Then to have a rewards or crown in eternity. Kung gusto ninyo namoy ganti sa eternity, kinabuhi nga matarong. To have a rewards or crowns in eternity. Now, iska po sa tadre. Palaban sa ta. Tibaso na pa ni gamay ha. Yeah. Mao kini siya ang gitawag na to capacity righteousness. Kita mo siguro nyo diyan, no? So diri nga side ayaw sa dito, no? Ang capacity righteousness mao kining 2 Timothy 4:7, 1 Timothy 6:11. Actually, naghisgot ni mitungod sa experiential righteousness. Ang capacity capacity for righteousness is equivalent to crown of righteousness. Nakay crown in heaven. Nakay crown siya. So kung nahibalo lang ka, usahay lagi, mapalpak man ta, makasala man ta, pero at least nasa imong una-una nga gusto ka nga magkinabuhi in righteousness. So gusto nimo nga magkinabuhi ka in righteousness. Wala gyud nagpasabot ni siya nga nagkinabuhi ka in righteousness nga di na ka makasala. No? Basig moingon mo, pastor, lisura na di na ta makasala para magkakaroon of righteousness ta. Dili yun ana, no? At least nasa imong una-una nga gusto ka nga magpabilin sa pagkamatarong. Pag mapalpak ka, balik din ka sa Ginoo. Righteousness mo ka. Pag mapalpak ka, balik na po ka sa Ginoo. God is so generous. Bisan pag ka-1,000 ka mapalpak, God is still gracious. O siguro ka 1 million ka napalpak. Siguro, minsan, naghana na po na Pastor Roy, pero siguro kung kwintahon na ito sa bata patan, abot na siguro million tinood ba, no? Bisan pagka million ka mapalpak sa imong pagkinabuhi. God is still merciful and gracious to forgive you and to cleanse you from all unrighteousness. Balik din sa Diyos. Stay in fellowship with God. Muna kabubuton sa Diyos nga mag-stay ta in fellowship. Unsay katugbang niya? Crown of righteousness. Gitawag siya og dikaiosune. Dikaiosune. Righteousness. Lahi itong teleos, perfect. Lahi itong holy, agian. And dili ang gigamit niya is dikaiosune. Now, there is equivalent crown for living a righteous life. Adunay equivalent nga crown kung kita nagkinabuhi diya sa pagkamatarong. Now, kung ikaw nagkinabuhi sa personal o impersonal love, na unsa man ning personal o impersonal love, nahigugma ka sa Diyos. Tungod kay gihigugma nimo ang Diyos, higugmaon po nimo ang isig ka tao. Dili lang kay believers. Believers and unbelievers, higugmaon nimo. Nay mga momentum testing sa imong kinabuhi. Siguro nay mga traits sa imong kinabuhi. Nay mga pagsulay sa imong kinabuhi.
tanan nga mga pagsulay sa imong kinabuhi, kung wala kay complain, wala kay, kung sa tawag na, hatred, wala kay fear, wala ka nagkakahadlok, ang equivalent po niya na is, unsa man? Crown of life. Wala nimo gihatagan og sobrang pagtagad ang imong kinabuhi. Bisan man sa mga pagsulay, bisan man sa kamatayon, sayo nan kana, wala nimo gihatagag bili ang imong kinabuhi. Wala nimo giproteksyonan pag-ayo ang imong kaugalingon. Na wala kong nagpasabot ha nga dili ta pwede mag self defense pwede. No? Pero wala nimo gihatagan og sobrang pagtagad ang imong kinabuhi. Ang bayda, kung sa equivalent, mao nang giingon din ha sa ato kong basahon sa Makadyot be. Tagay ko gamay nga oras ninyo ha. Ang James 1:12 atong basahon sa Makadyot. Okay, nag-ingon siya. Bulahan ang tao nga muantos sa mga pagsulay, kay human siya makaantos sa pagsulay, iyang madawat ang purong-purong nga kinabuhi nga gisaad sa Dios kanila nga nahigugma kaniya. So meaning, tungod kay nahigugma ka sa Dios, bisan man sa pagsulay sa imong kinabuhi, hinabay kinsa inyong nahibaluan nga gisulayan sa kinabuhi nga kamatayon na diay ang katapat. May kinsa sa Bible character nga ang iyang pagsulay kamatayon? Paul. In fact, there is a 2 Timothy 4:6 ihanang gi-expect daan nga patyon na gid siya. Pero atong nakita unsa man si Apostle Paul? Nag-worry ba siya ang kinabuhi? Wala. Wala no. Matupan niya, the day of my departure is at hand. And then siya, for to me, to live is Christ. And to die is gain. And siya, kining kinabuhian ni, katumbas ini, kung patyon ko, crown of life ni. So, na equivalent nga crown. No? And then, kung nakay absolute happiness, genuine happiness because of the Word of God inside you, you also have kara or eternal rewards. No? Na mga ganti nga atong madawat dito sa langit. Actually, 5 ka crowns ang gisgutan diha sa Bible. Pero dili na nato matingkap ang tanan karon. No? I just to hope nga aduna mo na sabtan sa ato ang mga pagtuon, and then mag-adto ta sa pagampo. Akong hangyan tanan sa pagtindog. Amahan na mo nga Diyos, salamat yun sa imong grasya, sa imong kaayo, sa imong makinabuhi. Wala yun ikay paglubad, ang imong karakter, ang imong essence, wala yun mausab. Bisan unsa pa ang imong kinabuhi. Bisan pa nga nagpakasala kami, ang imong pagkamaayo, ang imong pagkamatinumanon, nagapabilin nga di ka namo. Bisan pa Heavenly Father, nagkarnal kami, nagreversionist kami. Sa gihapon ang imong pagka-Diyos, wala gyud mausab. You are the same yesterday, today, and forever. Father God, salamat nga maka-experience kami sa imong kaayo sa among mga kinabuhi. Maka-experience kami nga magkinabuhi, nga kanunay makikuban, makik-fellowship na anak kanimo. Akong ginawali ang tanang pagpasalamat, pagtayag, paghimaya ng anak kanimo, pinagi lamang sa pangalan ni Kristo Jesus, atong Diyos ug atong manluluwas. Amen.